Gutom na ako, yung pagkain natin ang naiwan eh. Oo nga po eh, nakakagutom. Ano mo? Yung adventure, sili. Yung alam. Pero diretso lang po. Dito pa lang ang kulungan. Barakuhan man ito naglaban. Doon, barakuhan man ang laban. Hindi ba? Sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumuling ilan. Gusto mo natin iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Isipin kami! Gising kami! Diyan po sila. Ang paglilingkod ninyo sa kapakanan namin mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makakadaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya ko, ang minawin ng mga kasama natin ang sasalita ang ikakaisa layunin natin. Kaya, payapang nagkakakito-kitong tayo ngayon. Mabuhay ko ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Maraming po salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita si Kapatid na Romel Topacio. Kapayapaan! Kapayapaan!
Yan ang rally. Lagi, maayos. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Dami. Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang dapat natin gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa? Ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Iwasan Dalawa lang yun. Helicopter. alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahabahagi tayo, ay hindi po maisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang paglutas sa mga problema ng bansa. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, seguridad ng mga mamamayan sa mga kalamidad, kakulangan
kriminalidad, insurgency, at marami pang iba. Ang mga ito nakapagpakalala laban sa krisis pan-ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, nasama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Tanglawan nawa niya ang kaisipan ng mga namiminuno sa ating bansa upang balitatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo.